more of verses dyan sa Romans. Sa book of Romans, merong tatlong concerning about the dispensing of God. Merong tatlo dyan, tatlong illustration. Unang illustration dyan is vessel. We are vessels of God. Pangalawa is marriage. Sinishare ko ito eh. Para marinig sa mga nanonood. Pangatlo is yung topic natin ngayon, which is grafting. So, ang grafting, mga kapatid, is na-connect tayo sa Panginoon. Amen? Pero paano yun? Paano nangyari yun? Ano yung sinasabi ng mga kapatid na organic? Ano bang ibig sabihin nun, mga kapatid? Para malinaw sa atin, dapat makita natin yung buong picture. Buo. Sa Psalm 90 verse 2, sinasabi daw na ang Panginoon ay eternal. Amen? Nandoon siya sa eternity past at nandoon siya sa eternity future. Tayo ngayong mga tao, mga kapatid, at nandito tayo ngayon sa panahon. Amen? Ang panahon, meron siyang beginning, meron siyang ending. Sa Genesis verse 1, chapter 1 verse 1. Sabi yun, in the beginning, God created the world. Amen? Yung beginning na yun, mga kapatid, yun yung beginning of, ano yun? Beginning of time. No, beginning yun ng panahon natin. Ngayon yung Panginoon na nasa eternity past siya at nasa eternity future, pumasok siya sa panahon. Ang Panginoon pumasok sa panahon. Paano siya pumasok sa panahon, mga kapatid? Sabi sa MR natin, pumasok ang Panginoon sa panahon through incarnation, mga kapatid. Ang God na eternal, no beginning and no end, pumasok sa time. Pagpasok niya sa time, na-incarnate siya, nabuhay siya sa mundo. Ilang taon, mga kapatid? 33 and a half years. Last day of his physical life, saan? Sa cross, Friday. No? Nandun siya, Friday yun. Friday, tama? Friday, nandun siya, napako sa cross, mga kapatid. Tapos, after that, napako siya sa cross, nilibing. Nabuhay naman siya, anong araw? Linggo ng umaga. Kaya, Lord's Day ngayon. No? Na-resurrect ang Panginoon. And then, nag-ascend ang Panginoon at ang Panginoon ngayon nandun sa kalangitan. On the other hand, nandito sa puso natin. Saan doon ang grafting? Saan? Ito, sinasabi sa ipan natin na ang grafting is merong cultivated tree doon at merong olive tree. Wild olive tree. Yung wild olive tree, tayo yun, mga kapatid. No? Amen? Tayo yun. Yung wild olive tree na yun, walang buhay. Tama? Mahina. Pero yung cultivated olive tree, nandun lahat ang nutrients. Yung sinasabi ni Brother Shiloh. Nandun lahat ng elements. Ngayon, in order na yung mahinang wild olive tree, para maupong siya, anong gagawin? Merong dalawa dyan sa day 5 or day 4. Merong dalawang main aspect paano mag-graft. Kailangan putulin. Ngayon, balik tayo doon sa paano pumasok ang Panginoon sa panahon. Pumasok ang Panginoon sa incarnation. Nakat ang Panginoon. Nakat into pieces. Saan? Sa cross. Nung nakat ang Panginoon sa cross, mga kapatid, tayo din ay nakat. Amen? Nung nakat ang Panginoon sa cross, in the eyes of God, Christ is God on the cross. But He's not alone there, mga kapatid. Hindi siya nag-iisang napako doon. Tayo din ay napako doon. Yun yung pag-grab sa atin, mga kapatid. Parang kailangan ikat ang isang branch para siya maupong. Maganito. So, ang mangyayari pag naupong na ang dalawang branch, mga kapatid, anong mangyayari doon sa mahinang o wild olive tree? Anong mangyayari sa kanya? Sinabi ng kapatid kanina, lahat ng nutrients ng cultivated olive tree ay dadaloy sa wild olive tree. Kaya magkakaroon na siya ng buhay na masagana at mamumunga na siya. No? Kasi yung wild olive tree walang bunga. Mahina.
nung inugpong siya mga kapatid, na-grafted siya, lahat ng nutrients ng cultivated olive tree napunta sa kanya mga kapatid. Sa atin, sa buhay natin, buhay Kristiyano mga kapatid, lahat ng negatibong bagay sa atin, pag tayo ay naugpong sa Panginoon, tayo ay nagkaroon ng buhay. Amen. No? So, this is a fact mga kapatid, truth. No? Truth ito, pero sa ating experience, talaga bang nag-grafted tayo araw-araw? Sa practical experience natin, sa trabaho mo, sa how you treat your children, kung ka ba sa Panginoon? Tama? Ito binabasa natin, truth ito. Katotohanan ito, pero we need to enter into that reality, mga kapatid. Dapat tayo pumasok doon. No? Ang mangyayari pag naupong na, lahat ng nutrients mapunta doon. Nung namatay ang Panginoon at nabuhay muli, lahat ng ginawa niya, lahat ng riches ng Panginoon napunta sa atin mga kapatid. No? Yung isang ama o ina, sino may insurance ito? Insurance. Or mga SSS. Di ba? Meron tayong mga ganyan. Kailan ba makukuha ng ating anak yan? Yung mga ma-inherit nila yan? Kailan nila makukuha yung mga inipon mo? Kailan nila ma-inherit yung pinatayo mong malaking bahay? Kailan? Pag nawala ka na. Tama, pag namatay tayo. Ang Panginoon, namatay ba? Namatay ba? Amin, nabuhay sa uli. So lahat ng riches ng Panginoon nasa atin mga kapatid. No? Isipin natin lagi mga kapatid na nung ang Panginoon namatay sa cross at nabuhay muli, hindi lang sa Kanya yun. Kasali tayo doon, kasama tayo doon mga kapatid, doon tayo, yun ang grafting. Amen? Hindi ito salita lang na graft. Doon ang grafting mga kapatid. At dapat tayo mamuhay doon mga kapatid. Dapat tayo mamuhay sa grafted life mga kapatid. So, sinasabi dyan na we cannot live a life to God alone. Except with the union life of God, we cannot live to God. So ang wild olive tree, pag hindi siya nag-graft, ano mangyayari sa kanya? Malalanta, tapos mag-frailty na siya, hanggang sa mawala na siya, hanggang na doon sa kanal, matapon na siya. No? Pero pag naupong na siya, wow! Sana patay na siya, no? Pero pag naupong na siya, nabuhay siya mga kapatid. Lahat ng nutrients ng cultivated olive tree napunta sa kanya mga kapatid. At namunga siya. Isang sign sa grafted life na tao. Anong isang sign? Ano makikita mo sa sign ni kapatid David? For example, grafted siya sa Panginoon. Ano makikita mo sa kanya? No. Unang-una yung sanang ano matawag mo? Yung parang mamamatay na nadahon pa. Pag green up, ano mangyayari doon? Unti-unti magkukulay green siya. Pagkatapos anong kasunod nun? Mabubuhay. Anong day 1? Verse John chapter 15 ba yan? Ano yun? Anong pinaka number 1 sign sa grafted life? Is namunga siya, mga kapatid. No? Namumunga siya, yung sinasabi ni brother kanina. Nag-tutor na. Namumunga siya, mga kapatid. So tayo, we don't strive the fruit. Pag tayo ay nasa grafted life, pag yung grafting sa atin, realidad, nangyayari sa atin araw-araw, no need to strive the fruit because normally it will come out. Normal yun. No? Pag sinasabi mo, kapatid, maghayo tayo. Yes, kahit di ko pa sabihin. Nandun na sa puso mo kasi bakit? Kasi grafted ka na. No? Hindi na siya, ano sa'yo ba? Hindi na siya duty. No? Kasi sa atin, parang nagtrabaho tayo. Sige, trabaho. Kasi mayroon naman tayo nakukuha eh. Pero paghinga natin, kailangan mo bang sabihin, maghinga ka, mamatay ka? Kailangan mo ba bang i-remind siya? Hindi na. Dahil nasa buhay niya yun. No? Yung grafting mga kapatid, in order to be organic, kaya sinasabi ng Panginoon dyan,
in order to be organic sa kanyang dispensing, this illustration dyan is grafting. We all need to remember, we all need to realize every day that we are grafted in the Lord.